Ko. Sabi sa verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yung pagbibigay daw po ay isang magandang pagkakataon para ipakita ang ating kagalakan at pasasalamat sa Diyos. No? Hindi daw ito pilitan, ngunit dapat bukal sa puso at handang magbigay ng maluwag sa loob at may kagalakan. No? Sabi nga ng salita ng Diyos, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ibig sabihin daw, ang simpleng handog na may kasamang saya at pasasalamat ay mahalaga sa Kanya. No? Ang simpleng handog na may kasamang saya at pasasalamat ay mahalaga sa Kanya. Sabi na po bilang kabataan, maaaring maliit lang yung maibigay, no? Pero dapat po, hindi, tandaan natin to, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi daw po ito sa halaga tumitingin. Kapag tayo daw po ay nagbibigay ng masaya, ipinapakita natin na nagtitiwala tayo at nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Kaya sa pagkakataon daw na ito, magbigay tayo ng may ngiti sa puso, hindi dahil kailangan, kundi dahil nais nating magpasalamat at magbigay ng papuri sa Panginoon. No? Tandaan daw po, ang pusong masayang nagbibigay ay pusong malapit sa Diyos. Ang pusong masayang nagbibigay ay pusong malapit sa Diyos. Sige, manalangin tayo. Laki ng Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, Panginoon, na tunay na pinakita mo yung kabutihan mo sa bawat isa. We pray, O God, na Ikaw lamang po yung maluwalhati, Ikaw lamang po yung maitaas ngayon sa service na ito, Panginoon. We pray, Panginoon, sa portion na to ng pagbibigay sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, na magamit po ito sa iyong kaluwalhatian para sa inyong sambahayan ng Panginoon. And Lord, we pray na Ikaw po yung maluwalhati, Panginoon. We pray, Lord, na yung mga magbibigay po ay patuloy niyo silang pagpalain, maging yung mga hindi po makakapagbigay, Panginoon. Patuloy niyo po silang encourage, Panginoon, at pagpalain pa, O God. Umaasa po kami, Panginoon, na kayo po yung provider namin, Panginoon. At Ikaw po yung magbibigay ng lahat ng meron kami, Panginoon. Patuloy ka po namin pinupuri, patuloy ka po namin sinasamba sa tanging pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hello. Sige po, let us pray. Father, we thank you, Lord, sa katapatan mo sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa kaluluwa, Panginoon, sa puso ng mga taong dinala mo sa lugar na ito. We believe, Lord, na kami po ay nakakalapit, Panginoon, because of your grace, because of your love and mercy sa buhay namin. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo. Maging, Lord, yung sa provision niyo po sa amin, Lord, we thank you, Lord, dahil kayo po ang Panginoon na patuloy na nagsusustain, nag-iingat at nangangalaga po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Panginoon. Binibigay namin ito sa inyo, Lord God, as a form of our worship, Panginoon. We pray, Lord, na maging acceptable ito, Panginoon, sa inyo pong banal na Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, O God. Patuloy po naming dalangin na pagharian niyo po kami, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, ang
presensya mo lamang, O God, ang tunay na maghari at kumilos, Panginoon, sa lugar na ito. I also pray, Panginoon, na sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, and we pray, Panginoon, na patuloy kaming baguhin, patuloy po kaming linisin ng inyong pong salita. Salamat, Panginoon, patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Parang napagod na kayo sa laro Sige, before tayo mag-start sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, meron po bang first timer? Or ngayon lang nakapag-attend ng church? Ayan, si ano. Grabe ko, huwag mo naman buhatin. Talaga naman siya eh. Sige, anong pangalan mo, Kuya? John po. Si Kuya Jan. Ilang taon ka na? Okay na yun. Talaga si Lucas eh. Ilang taon ka na, Kuya Jan? 15. 15 years old. Taga saan ka? Halik-alon. Halik-alon. Taga sa inyo? So, ang nag-invite sa'yo si... Wala po. Ay, ikaw na? Sinabihan niyo po. Uy, pre, sama ko sa church niyo. Ano yung nag-drive sa'yo para pumunta dito without, nang hindi ka ini-invite ni Lucas o kahit na sinong classmate mo? Ano yung dahilan? Bakit gusto mong mag-church kahit hindi ka in-invite ng mga classmates mo o na si Lucas? Wala po. Gusto ko lang. Diba? Pero before, nakaka-attend ka na sa mga gantong gawain. First time mo lang yan. Last time po, Catholic po ako. Ayoko po sa mga paniniwala niyo. Okay, sige. Dahil I believe na hindi po aksidente na nag-decide si John na pumunta dito. Uy, it happens Nangyayari yun sa mga tao na without invitation, talagang ang Lord ang personal na nag-i-invite sa kanila. O, diba? So, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ni John. Ayan. So, welcome sa ating youth fellowship sa gawain ng Panginoon. Ba't tuwang-tuwa kayo? Ayan, sige. Nawa makasama ka pa namin mas lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Sige po, tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral. Ang series natin for this month is Life Without Wi-Fi. Ayan. So, natatandaan nyo pa yung mga previous lessons natin, di ba? Kung matatandaan natin last lesson, dapat sabi, we are always connected sa true vine. Di ba? Kagaya ng cellphone, para ma-access mo yung social media mo, o para mas masulit, ma-enjoy mo yung cellphone mo, kailangan nakakonect siya sa Wi-Fi. Diba? So, yung cellphone natin ngayon, parang useless pag walang Wi-Fi no? Parang di na natin ma-maximize yung gamit. Pero ang tinuturo sa atin na kagaya ng mga bagay na yun, na tayong mga Kristiyano, dapat nakakonect tayo sa pinaka-source. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, without Him we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen po. Amen. Yung pag-aaralan natin ngayon, it's about likes, followers, at ang ating totoong identity. Sino may Facebook? Ay, dami. TikTok. Mga nagti-TikTok. Twitter. Gusto pa ba Twitter? Instagram. Ayan. So, halos lahat pala. Ako meron lang akong Facebook, TikTok. Yun lang meron ako. Ayan. So, ang focus ng ating pag-aaral sa Life Without Wi-Fi is our identity in Christ. Ang ating pong pagkakakilanlan sa Panginoong Jesucristo. Question. Today lang, ilang beses kayo nag-check ng cellphone? Nabilang nyo na ba? Hindi na. Pero madaming beses. Especially kapag nag-post kayo. Like nagpalit kayo ng DP o ng profile picture. Ilang beses nyong chine-check yung inyong cellphone. Bakit?
to check kung sino kung ilan na ba ang nag-likes. Ganon din ba kayo? Kung ilan na ba ang nag-heart. Tama? Diba? Ganon tayo. Super conscious tayo doon sa likes na marireceive natin kapag tayo po ay nagpo-post. Pero let's be honest. Alam nyo ba minsan, hindi lang tayo nagpo-post para mag-share ng mga happening sa buhay natin, but nagpo-post tayo to seek approval sa ibang tao. Anong ibig kong sabihin? Nagpo-post tayo to please our friends. To please everyone sa buhay natin. Diba? Kaya ang question natin kapag may post tayo, may nag-heart ba? Ilan yung nag-react? Ilan yung heart react? Ilan yung view sa story ko? Na feeling baga natin, the more na marami tayong heart react, ibig sabihin, wow, ang ganda ko naman. Siguro nagagandahan sila sa akin. Ang pogi ko pa siguro sa picture na yun, kaya madaming nag-react ng heart. Pero, kapag mababa naman yung heart react mo, o yung likes mo, marahil iniisip mo ay, siguro pangit ako. Siguro hindi nila gusto yung aking mukha, ang aking itsura, o yung aking pinos. Alam niyo mga kabataan, in our generation, yung identity natin ay palaging name-measure sa engagement natin sa ibang tao. What do I mean? Sometimes yung identity natin nakabase kung sino tayo sa social media. Nakabase kung ilang reacts yung atin po natatanggap. Now, pag-uusapan natin, what if kung walang social media, walang wifi, walang likes and hearts? Ang question sa ating mga kabataan, saan mo ibabase yung identity mo? Saan mo ibibase yung inyong pagkakakilanlan? So, kung meron po kayong Bible, let us open our Bible sa Galatians 1, verse 10. Galatia 1, verse 10. Nandito na. English nga lang. Mamaya may Tagalog. Galatians 1:10. Basahin ko ha. And highlights mo rin sa mga Bible yun. Sa English, am I now seeking the approval of men or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Sa Tagalog, si Paul po ang nagsasalita dito Yung Paul kanina na hinulaan natin. Ngayon. Sabi, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. At ito po yung ating main text na pag-aaralan natin, na makikita natin na ang identity natin o ang ating pagkakakilanlan ay hindi po nahuhubog sa approval ng ibang tao, kundi sa pamamagitan ng pagtawag o pagtingin sa atin ng Diyos. Na hindi nakabase sa likes and reacts kung sino tayo, but kung paano tayo tinitingnan ng Panginoong Jesucristo. Number 1 point natin, basahin po nga natin. 1, 2, 3, go! Identity is always sourced from approval. Identity is always sourced from approval. Ano pong ibig sabihin natin? Alam niyo po, ang ating identity o kung paano natin tinitingnan yung ating sarili ay meron niyang palaging pinagmulan. Meron niyang palaging basihan. Kaya lang, tayong mga tao, ang palagi nating basis o basihan ng ating identity ay ang approval ng tao.
kung ano yung gusto ng tao, kung ano yung nais ng tao sa'yo, yun yung pinoportray natin. Yun yung pinapakita natin. Yun yung ating sinasabuhay o pinapaniwalaan natin. Naintindihan po? Sa isang basic example, for example, bumili ka ng damit. In your eyes, alam mo fit sa'yo yung damit at nagagandahan ka. Binili mo, sinuot mo, tapos pagkakita mo sa salamin, wow, sabi mo, ang astig ko dito. Ang ganda ko dito. Pero nung magkikita-kita na kayo ng friends mo, biglang sinabi ng friends mo, ay, ang pangit mo dyan. Hindi naman bagay sa'yo yan. What do you feel? Possible, di ba? Parang, ay, oo nga. Diba? Yung tingin mo na parang, ang ganda-ganda mo sa damit na to, pero there is someone na nagsabi sa'yo na, ay, hindi bagay sa'yo yan. Di ba parang sasabihin mo na lang sa sarili mo, affected tayo, sasabihin natin, ay, oo nga no. Parang ikaw mismo, nag-doubt ka na. Na-experience nyo na yon. Why? Dahil dun sa sinabi ng friend mo. Anong makikita natin? Nag-shift bigla yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Yung from your own view at naging sa approval ng ibang tao. Nag-buy because nag-decide ka na, ay, hindi ko na lang ito susuotin. Yung damit na excited ka suotin, ang ending, hindi mo na sinuot. Kasi naniwala ka dun sa sinasabi ng friend mo. Or for example, sa social media, halimbawa, nag-post ka ng picture mo and then you receive 100 plus likes or thousands of likes or heart react. Sabi mo, wow, good ako dito ah. Maayos to. Nag-gain mo yung confident na kailangan mo. Pero nung nag-post ka ulit, naka-receive ka lang ng 5 likes or mas mababa. Tapos ang sabi mo ay, hindi ata ako okay dito. Nakikita niyo yung scenario? Nakikita niyo yung comparison ng isang taong nakabase doon sa approval ng tao kesa makita niya yung identity niya sa Panginoon. Alam mo, discourage ka na 5 lang yung likes mo at convince ka sa sarili mo na hindi ka maayos or hindi ka maganda. Nagbago yung tingin mo sa sarili mo, pero same picture mo lang naman yung pinost mo. Why? Because we always seek approval sa ibang tao. Ikaw ba to? Ako ba to? Na palaging naghahanap ng approval ng approval or sasabihin ng ibang tao. Now, tingnan natin sa kwento ni Paul, sa story ni Paul o sa sinabi ni Paul. Anong sabi ni Paul dun sa verse na binasa natin? Sino ba ang piniplease niya? O sino ba yung gusto niyang bigyan ng kapurihan or kaluguran? Sino ba ang gusto niyang maging masaya sa ginagawa niya? Sabi niya, piniplease niya ba ang tao? O piniplease niya ba ang Panginoon? By the way, ang context nito, it's about sharing the Word of God. Diba? Para kay Paul, hindi niya kailangang itwist yung gospel sa paraan na gusto ng mga nakikinig. Naiintindihan? Si Paul yung kind of preacher, kung ano yung gustong sabihin ng salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, yun yung sasabihin niya, regardless kung ayaw o gusto ng mga nakikinig. Naiintindihan? Kasi para kay Paul, sa kanyang pangangaral, wala siyang ibang gustong ma-please. Wala siyang ibang gustong mabigyan ng kasiyahan, kundi ang Panginoon. Regardless kung magagalit sa kanya o hindi makikinig yung kanyang taga-pakinig. Naiintindihan? At ganito yung goal ni Paul. To please God, not men. Tayo ba? Ang question sa atin. Sa mga ginagawa natin sa buhay,
sa ating mga pinopost sa social media. Kung paano natin pinapresent yung sarili natin sa bahay, sa labas, o sa sa harapan ng mga classmates natin, or even in this church. Kung paano natin pinapresent yung sarili natin. Who do you wanna please? Sino ang gusto mong i-please sa lahat ng ginagawa mo? Kapag nagpo-post ka sa social media, sino ang gusto mong i-please? Kanino ka nagsisik ng approval? Sa sarili mo? Sa ibang tao? Sa mga classmates mo? Sa magulang mo? O sa Panginoon? Isipin po natin yung katotohanan na yan. Kasi approval seeking leads to a spiritual compromise. Approval for men yan na. Approval of men. Kapag tayo ay naghahanap ng approval mula sa ibang tao, maaari daw po tayo o maaaring mag-lead ito sa spiritual compromise. Meaning to say, kung sino ang gusto mong pinapasaya, siya ang susundin mo. Kung sino ang gusto mong i-please, siya ang papasayahin mo. At ikaw po ay mag-a-adjust. Mag-a-adjust ka para tanggapin ka nila. Tama? Di ba ganun tayo mga kabataan? Para lang ma-experience natin na belong tayo, mag-a-adjust tayo. Kahit di mo naman ginagawa yung mga bagay na yun, gagawin mo yun para lang mabilong ka sa group na yun. And that's what we call compromising. Naintindihan? Anong purpose mo? Kasi gusto mo sila i-please. Kaya kahit hindi mo ginagawa yung bagay na yun, gagawin mo. Kasi importante sa'yo yung sasabihin nila. Nagko-compromise ka para ma-approve ka nila. And remember, you cannot serve Christ while chasing human approval. Hindi tayo makakapaglingkod sa Panginoon kung ang hinahanap natin ay approval ng tao at hindi approval ng Diyos. Remember kung kanino tayo naglilingkod sa Panginoong Diyos. At kung para sa Kanya tayo naglilingkod, dapat siya lamang yung dapat nating i-please. Naintindihan? Andyan pa ba kayo? Amen. Especially, it's a great reminder sa ating mga naglilingkod. Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kapag ang number one gusto nating i-please ay ang tao, hindi po yun nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Point number 2, ano yung point number 1 natin? But identity is always sourced from our approval. Pangalawa, human approval is temporary, is unstable. Human approval is temporary and unstable. Sa social media, madalas likes ka ngayon, marami kang react ngayon, pero bukas, limot na. Diba? Trending ka ngayon, pero bukas makalawa, hindi na. Yung viral ngayon, wala na yan next week. Yung mga sikat ngayon, lilipasan na yan pagdating ng panahon. Kasi, people's approval changes. Madaling magbago. Diba? Kaya hindi natin pwede maging basis yung approval ng tao sa kung sino tayo dahil ang tao, ang gusto ng tao ay madaling magbago. Now, if nakabase tayo dun sa kanila, malulos yung identity natin. Magkakaroon tayo ng confusion at hindi natin matatagpuan kung sino ba talaga tayo. Naintindihan? Sabi po dito, identity built on people is easily shaken. Madali daw matibag. Diba? Hindi siya matibay. Kasi kapag doon tayo nakabase, maaaring madali tayong masaktan. Yan yung mga maaaring mangyari sa atin.
masasaktan tayo, mawawalan tayo ng confidence, at ang pinakamasakit, mawala yung identity natin. Yung parang bagang, kapag sinabihan ka ng ibang tao na ang galing mo, ang ganda mo, happy ka. Pero kapag wala nang nagsabi sa'yo doon, bagsak ka kaagad. Discouraged ka na. Naintindihan? Kapag sinabi na, di ka marunong o di ka magaling, discouraged ka na. Ibig sabihin, hindi stable yung foundation mo. Diba? Kaya dapat, ang identity natin, makikita sa Panginoong Diyos at hindi po sa ibang tao. Kasi, if we will seek yung approval ng tao, hindi po siya lasting. Nagbabago din po yan. And it will cause us na masad, mawala ng confidence, at mawala yung identity natin. And lastly, God-centered identity produces faithful obedience. Alam niyo po, kapag malinaw sa atin kung sino ba talaga tayo, not according sa sinasabi ng tao, but according sa sinasabi ng salita ng Panginoon, it lead us na magkaroon ng tapat na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, our identity in Christ is rooted on grace, not performance. Naintindihan? Yung identity natin sa Panginoong Jesus ay nagmula sa kanyang biyaya at hindi sa ating kakayahan o sa mga kaya nating gawin. Hindi siya nakabase sa galing mo, hindi siya nakabase sa ganda mo, hindi siya nakabase sa katalinuhan mo o sa magagandang post mo o sa marami mong likes, but our identity ay nagmula sa grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Now, if you know yung Bible character na si Moses, si Moses po ay isang tinawag ng Panginoong Diyos to speak doon sa Pharaoh ng Exodus para palayain yung mga Israelita. Now, si Moses, syempre kapag haharap ka sa isang taong makapangyarihan, sa isang taong mayaman, sa isang taong mataas sa lipunan, kailangan yung pakikipag-usap mo sa kanya, dapat magaling ka magsalita. Tama? Imagine mo, haharap ka sa presidente. Pwede ba yung, "Hi, President," tas di mo alam yung sinasabi mo. Pwede ba yon? Hindi, di ba? As much as possible, paghahandaan mo. Etong si Moses, tinawag ng God para kausapin ang Pharaoh. Kaya lang si Moses, bulol. Nauutal-utal siya kapag nagsasalita. But the fact is, tinawag siya ng Panginoon. Nagawa niya yung tungkulin niya through his brother Aaron, pero ang makikita natin, yung calling niya is not based sa kung sino siya. Yung pinagawa sa kanya ng Panginoon ay hindi nakabase sa kakayahan niya, but kung paano siya enable ng Panginoon para magawa yung pinapagawa sa kanya ng Panginoong Jesus. Kasi kung nag-stick si Moses na hindi ko kaya yon, hindi ko magagawa yon, wala siyang magagawa. Hindi siya nagamit ng Panginoon. Now, if we will rely sa identity na ibinigay sa atin ng Panginoon, we can be useful sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Amen. So, kapag tinawag tayo ng Panginoon, we cannot excuse na, "Lord, hindi ko kaya yan. Lord, hindi ako magaling dyan. Lord, wala akong experience dyan." Alam niyo po, tinawag ka niya hindi dahil magaling ka. Tinawag ka ng Panginoon dahil kaya ng Diyos na i-enable ka or i-strengthen ka na ma-accomplish yung bagay na yun. Amen po. Hello? Andiyan pa ba kayo? Sabi po dito, kapag alam natin yung identity natin sa Panginoong Jesucristo, hindi po yun magbabago.
hindi po yun magbabago. Kasi kapag secure ang identity natin sa Lord, hindi tayo madaling ma-pressure. Hindi natin i-compare yung sarili natin sa ibang tao. At hindi tayo madaling mai-insecure. Diba? Ano kung meron sila? Ano kung marami silang heart react kesa sa akin? Hindi tayo mangangamba. Hindi tayo maiigit dahil alam mo kung sino ka sa mata ng Panginoong Jesus. Amen po? Na kahit na ganon, alam mong mahal ka ng Diyos, alam mong tinanggap ka ng Diyos, and your life has a purpose. Na kahit na wala kang heart react, wala kang likes, walang pumansin sa'yo, diba? You know your identity sa Panginoon. You will not discourage, hindi ka maiinggit, at ikaw po ay mag-stand still at magpapatuloy sa Panginoon. Amen po. Sabi po dito, faithfulness matters more than popularity. Diba? Ano kung popular ka in social media pero hindi naman nalulugod sa iyo ang Panginoon? What's the use? Wala. Diba? Kung tapat ka sa Panginoon at hindi ka popular, it please God. Amen po. Amen. So now, mga kabataan, magkaroon tayo ng identity alignment. I-align natin yung ating identity. Number 1, ask ourselves, kanino ako mas concerned? Sa God o sa tao? Sino ang aking mas pinakikinggan? Yung sasabihin ng Panginoon o sasabihin ng Diyos sa akin? Pangalawa, identity alignment, limit comparison triggers. Anong ibig sabihin yan? Bawasan natin yung mga bagay, especially in browsing, na makakapag-trigger sa atin to compare ourselves sa ibang tao. Bawasan natin yung toxic scrolling, di ba? Kung kayang i-unfollow kung kinakailangan dahil hindi naman nakakabuti sa iyong puso at pag-iisip, i-unfollow. And even in social media, mga kabataan, protect your heart. Guard your heart. Amen? Madalas kasi sa atin, ang battle natin hindi na physical. Madalas ng battle natin nasa social media. Kaya remember, mga kabataan, guard your heart. I-limit natin yung mga nagtitrigger sa atin to compare ourselves sa ibang tao. And lastly, magkaroon tayo ng scripture meditation. Meron na ba dito nakakagawa ng devotion nila everyday? Ng quiet time. I believe tinuro yan ng mga leaders nyo. Memory verse, devotion, quiet time, personal worship, personal prayer time. Ayan, so, to secure yung identity natin sa Panginoon, dapat i-meditate natin yung scripture. Kasi di ba, the more na iniisip natin yung isang bagay, yun yung laging nagsisink in sa utak natin. Now, if we will allow yung scripture na palagi nating mag-meditate, yun yung palagi nating matatandaan at may instill sa ating mga puso. Let's start that every day makapag-meditate tayo ng salita ng ating Panginoon. And as a reminder, mga kabataan, sabi po, let God define you and not the internet. Let God define you and not the internet. Sabi po dito, kung mawawala ang wifi, mawawala rin ba ang identity mo? Kung oo, maybe your identity was never in Christ. Tandaan po natin, hindi po likes or hindi po heart react ang worth mo o yung halaga mo. Hindi followers, kung marami ka ng followers sa TikTok at Instagram, hindi po yun yung worth mo. Kasi yung worth natin ay matatagpuan po sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Sa ating Panginoong Jesus na nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And yun po yung worth na meron po tayo.
hindi po naka-base on social media. Amen po. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat Panginoon for the identity na ibinigay niyo po sa aming Panginoon. Lord, we believe, Lord, that we are worthy, Panginoong Diyos, sa inyo pong mga mata, Panginoon. Lord, help us, Lord, na kayo lamang po yung i-please namin, Panginoon. Sa inyo lamang po kami mag-seek ng approval at hindi po sa mga ibang tao. Lord, we commit sa inyo yung buhay namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat po ng aming ipopost, Lord God, kayo lamang po ang mabigyan ng kapurihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa aming Panginoong Diyos. Alam niyo po, Lord, yung puso namin, Panginoon. Alam niyo po yung mga kahinaan namin, Lord. Kaya Lord, patuloy po namin dalangin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming i-empower ng inyong banal na salita and help us, Lord, na maging overcomer, Panginoon, sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy po namin kayong pinupurit, pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, bago tayo mag-breakout into groups, mayroon lang po kaming announcement. So, by next week, March 20